Disyembre 28, 2019, sa malamlam na ilaw ng Al-Sabah Hospital, bumungad ang isang eksenang nagpayanig sa mga taong naroon. Isang ambulansya ang dumating. Mabilis na bumukas ang pinto at inilabas ng mga paramedic ang bangkay ng isang babae. Payat, duguan, halos hindi na makilala ang mukha. Para bang dinala na lang siya roon para sa formalidad ng pagdedeklara ng kamatayan. Filipina, bulong ng isang nurse habang nakatingin sa ID bracelet sa pulso ng babae. Sa likod ng dumi at pasa, mababasa ang pangalang Lyra Mendoza, isang overseas Filipino worker, 23 taong gulang, mula sa Pilipinas. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng ospital. Hindi ito ordinaryong kaso ng aksidente o biglang pagkakasakit. May mga lumang peklat sa kanyang braso. Mga pasang tila ilang linggo nang gumaling. At bago, at sariwang sugat sa likod at tiyan. Ipinakita ng mga paramedic ang initial report. Multiple blunt force trauma. Possible prolonged abuse. Victim deceased upon arrival. Habang ginagawa ang postmortem, isa-isang lumabas ang mga detalye na mas lalong nagpabigat sa hangin ng gabi. Basag ang ilang tadyang, may hematoma sa ulo, at may senyales ng matagal na pananakit. Hindi ito isang simpleng pagkamatay. Ito ay malinaw na bunga ng kalupitan. Lumapit si Consul Maricel Santos ng Philippine Embassy. Agad na ipinatawag matapos ang insidente. Kasama niya si Ramon Perez mula sa POLOOWA, kapwa sila tahimik habang pinagmamasdan ng katawan ni Lyra. Alam nilang hindi lang ito basta krimen, isa itong trahedya na muling magpapaalab sa isyu ng kaligtasan ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Habang inaalam pa ang buong detalye, kumalat na ang usap-usapan. Sinasabing sa loob ng buwan ng Disyembre, may mga kapitbahay na nakaririnig ng sigawan mula sa tahanan ng among babae, si Salma Al-Harif. May mga nagkwento ring nakita nilang pumapayat si Lyra, tila gutom at pagod palagi. Ngunit gaya ng karaniwan, walang gustong makialam. Nang gabi ring iyon, tinawagan ni Consul Santos ang ambasador, Renato Bioria, para iulat ang nangyari. Maging siya, napabuntong hininga lang nang marinig ang detalye. Sa kabilang linya, malamig ang boses ng ambasador, ngunit halatang may galit na kumukulo. Siguraduhin na yun na makuha natin ang hustisya. Walang Pilipino ang dapat tratuhin ganito, mariin niyang utos. Ang bangkay ni Lyra ay inilipat sa morgue, ngunit nagsimula na ang ingay sa social media. Mga kababayan niyang OFW, mga kaanak sa Pilipinas, at mga organisasyong laban sa pang-aabuso ay naghahanap ng sagot. Sino ang may gawa nito? Bakit nangyari ito? At sa katahimikan ng gabi sa Kuwait, habang natutulog ang karamihan, nagsimula ang isang kwento ng galit, hustisya at paglaban. Isang kwento na huhugot ng damdamin mula sa dalawang magkalayong bansa. Pero bago ang trahedya, bago ang balitang yumanig sa social media at nagpaalab ng galit ng sambayanan, si Lyra Mendoza ay isa lamang simpleng dalaga mula sa isang baryo sa South Cotabato. Doon, ang buhay ay mabagal ang ikot. Ang araw ay umiikot sa taniman ng mais at palay. At ang tanging aliw ng mga tao ay ang paminsan-minsang fiesta o ang pagtitipon sa ilalim ng malaking punong mangga sa gitna ng baryo. Si Lyra ay panganay sa 4 na magkakapatid. Ang ama niya'y matagal nang may sakit sa baga at ang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Bata pa lang siya, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Madalas, bago pumasok sa paaralan, tumutulong muna siya sa pagtatanim at paminsan-minsan ay nagbabalat ng mais para ibenta sa bayan. Ngunit may pangarap si Lyra. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, maiahon ang pamilya sa kahirapan, at makapagpatayo ng maayos na bahay na hindi tinatagos ng ulan. Sa tuwing dumarating ang tag-ulan at tumutulo ang bubong ng kanilang barong-barong, lagi niyang sinasabi sa sarili, balang araw, hindi na ganito ang magiging buhay namin. Pagkatapos ng high school, hindi na siya nakapagkolehiyo dahil sa kakapusan ng pera. Doon niya nakilala ang isang ahente na nag-aalok ng trabaho sa Middle East. Malaki raw ang kita, libre ang pamasahe,
at may maayos na tirahan. Sa una, nag-alinlangan siya. Ngunit nang makita niyang hirap ang kanyang ina sa pagbubuhat ng bayong-bayong gulay at halos hindi na makahinga ng maayos ang kanyang ama, pinili niya ang magtungo sa ibang bansa. "Anak, baka mahirapan ka roon," wika ng kanyang ina habang nag-aayos ng mga gamit ni Lyra. Sa mga mata nito, halatang may kaba pero may halong pag-asa. "Ma, kaya ko to. Para sa inyo to," sagot ni Lyra habang pinipigilang lumuha. Sa airport, halos mabingi siya sa ingay ng mga tao, mga anunsyo, at sa kakaibang damdaming dala ng unang lipad sa eroplano. Ngunit sa ilalim ng kaba, may bahid ng tuwa. Tuwa na baka ito na ang simula ng pagbabago para sa pamilya nila. Pagdating niya sa Kuwait, sinalubong siya ng init ng disyerto at ng mag-asawang Al-Harif. Sa unang tingin, maayos ang trato. May bagong damit, may sariling kwarto, at may pangakong sweldo na higit pa sa kinikita ng isang guro sa bayan nila. Nagpadala agad siya ng unang sahod para sa gamutan ng ama at baon ng mga kapatid. Sa mga tawag niya pauwi, lagi niyang sinasabi, "Ayos lang ako dito. Mabait ang amo. Konting tiis na lang. Makakabili na tayo ng lupa." Ngunit sa likod ng mga ngiti at magagandang balita, may mga bagay na unti-unting nababago. Mga bagay na hindi pa niya alam, na magtutulak sa kanya sa isang kapalarang hindi na niya matatakasan. Noong una, akala ni Lyra Mendoza ay nagkamali siya nang narinig tungkol sa mga kwento ng pang-aabuso sa ibang bansa. Mabait ang mga Al-Harif sa unang buwan. Si Salma, ang babaeng amo, ay palangiti at tila maalaga. Habang si Rashid, ang asawang lalaki, ay halos hindi niya nakikita dahil laging nasa trabaho. May sariling kwarto si Lyra. May sapat na pagkain at mahigpit na tagubilin lamang na maging malinis at maayos sa lahat ng gawain. "Kung ganito lang palagi, baka swerte talaga ako," bulong ni Lyra sa sarili habang nag-ayos ng plato sa kusina. Sa mga unang linggo, tuwang-tuwa pa siya sa laki ng bahay. May 3 palapag, may malawak na sala, at sa likod bahay ay may hardin na punong-puno ng bulaklak na para bang hindi bagay sa disyertong paligid ng Kuwait. Madalas, sa tuwing makakapagpahinga siya, ay tinatawagan niya ang kanyang ina at mga kapatid sa Pilipinas. "Ma, okay ako rito. Mabait ang mga amo. Huwag kayong mag-alala," lagi niyang sabi. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay na unti-unting nagbago. Nagsimula iyon sa maliliit na utos paulit-ulit, halos walang pahinga. Kung dati ay may oras pa siya para makakain ng maayos, ngayon ay palaging minamadali. "Lyra, bilisan mo. Hindi ka ba marunong gumalaw?" Sigaw ni Salma isang hapon nang hindi agad natapos ni Lyra ang pamamalantya. Napayuko na lamang siya. Akala niya ay normal lang iyon, bunga ng pagod o init ng ulo. Ngunit sa mga sumunod na linggo, lalo pang tumindi ang mga utos at sigaw. Kapag naglilinis siya ng sahig at may kaunting dumi pa ring naiwan, naroon agad si Salma, tila asong ulol na bumubulyaw. Kapag nahuli ng kaunti ang kanyang pagsagot kapag tinatawag, may kasunod na sigawan at mura. Hindi lamang iyon, nagsimulang maging malamig ang pakikitungo ni Rashid. May mga pagkakataong naiipit si Lyra sa tensyon ng mag-asawa. Mga diskusyon sa gabi, mga pintong binabagsak, mga halakhak na bigla na lang nagiging sigawan. Sa mga kapitbahay, may mga nakakarinig ng mga iyak tuwing hating gabi. Isang katulong mula sa katabing bahay ang minsang lumapit kay Lyra habang bumibili ito ng tinapay. "Okay ka lang ba? May naririnig kaming sigaw kagabi," tanong nito, halatang may pag-aalala. Ngumiti lang si Lyra, pilit na tinatakpan ng pasa sa braso. "Ayos lang ako. Pagod lang siguro si Madam, ngunit alam niyang hindi iyon totoo." May selos na rin siyang naririnig mula kay Salma, mga paratang na wala namang katotohanan. Kapag may bisita at binabati si Lyra, napapansin niyang biglang tumitindi ang titig ng kanyang amo, para bang may mali siyang ginawa. Isang gabi, habang nag-aayos ng mesa, biglang binagsakan ni Salma ng baso si Lyra sa sahig nang hindi sinasadya nitong mabangga ang pitsil ng tubig. "Bakit ka ba ang tanga-tanga?" sigaw nito.
Sa sahig, kasama ng bubog, nakita ni Lira ang dugo mula sa maliit na hiwa sa kanyang kamay. Walang imik si Lira. Pinulot niya ang mga bubog, nilinis ang mesa, at parang walang nangyari. Pero sa loob-loob niya, may takot na nagsisimulang umusbong. Sa tuwing sinusubukan niyang tumawag sa pamilya, palaging may bantay. Minsan, sa kalagitnaan ng tawag, biglang kukunin ni Salma ang telepono at sisigaw ng, "Tapos na yan, maraming gawain dito." At unti-unti, nagsimulang maramdaman ni Lira na siya'y nasa isang mundong hindi na niya kontrolado. Isang mundong malayo sa pangakong dala ng ahente noong nasa Pilipinas pa siya. Sa mga kapitbahay na nakakarinig ng sigawan tuwing gabi, walang naglakas loob na makialam. Sa isang bansang banyaga, kung saan takot ang bawat isa na madamay sa problema ng iba, mas pinili nilang manahimik. Pero sa bahay ng mga Al-Harif, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin. Kung noong unay may halong paggalang at pangako ng maayos na trato, ngayon ay pinalitan na ito ng lagim at pasakit. Si Lira, ang dalagang OFW mula South Cotabato, ay araw-araw nang nananalangin ng kaligtasan sa bawat paggising niya. Hindi lang pisikal na sakit ang kanyang dinaranas, kundi pati ang dahan-dahang pagkawasak ng kanyang pag-asa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paglilinis at pagluluto, napansin ng kapitbahay ang sunod-sunod na sigaw mula sa loob ng bahay. "Ya Allah! Kadem! Sharmuta!" Malakas ang boses ni Salma Al-Harif, ang babaeng amo. Mula sa labas maririnig ang hampas ng sinturon at iyak ng isang babae. Iyong iyak na hindi basta-basta, kundi iyak ng taong hirap huminga at halos mawalan na ng boses. Pero gaya ng dati, walang kumikilos. Takot ang mga kapitbahay sa pamilyang Al-Harif, lalo na't may impluensya ang asawang si Rashid. Sa loob, nanginginig si Lira habang tinatakpan ng payat niyang braso ang kanyang mukha. "Ma'am, maawa po kayo. Hindi ko na po uulitin." Halos pabulong niyang pagmamakaawa. Pero tila walang puso si Salma. Paulit-ulit ang hagupit, sabay mura at sigaw. Dumating sa punto na hindi na lang pisikal na sakit ang problema. Naging preso na si Lira sa loob ng bahay. Hindi siya pinapalabas. Hindi pinapayagan makipag-usap sa kapwa Pinoy. At isang gabi, naglakas loob siyang tumawag sa kanyang pamilya sa Pilipinas gamit ang cellphone na palihim niyang itinago. Ma, si Lira to." Humihikbi siyang sabi nang sumagot ang kanyang ina. "Nahihirapan na po ako dito. Gusto ko na pong umuwi, ayoko na." Pero hindi pa man siya nakakapagsalita ng mahaba, biglang bumukas ang pinto. Si Salma, nakapamewang na may galit sa mata. "What is this?" Sigaw nito, sabay hablot sa cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Lira. "Ma'am, maawa po kayo." Halos luhod na pagsusumamo ng dalaga. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, naramdaman na niya ang malakas na sampal. Bumagsak siya sa sahig, ramdam ang kirot sa kanyang panga. "Rashid!" sigaw ni Salma. Dumating ang asawang lalaki at imbes na pigilan ng babae, tila wala lang dito ang eksena. Parang karaniwang pangyayari lang para sa kanya ang pananakit na iyon. Naging mas mahigpit si Salma mula noon. Kinuha ang cellphone ni Lira, tinanggal ang access sa telepono ng bahay at tinakot siya. "Try to call again and you will see what happens next." Gabi-gabi, umiiyak na lang si Lira sa sulok ng kanyang maliit na silid. Ang dating mga kamay na may pangarap ay puno na ng pasa at sugat. Sa bawat iyak niya, wala ni isa mang kapitbahay o kakilala ang naglakas loob na makialam. Hanggang sa isang araw, sa kalagitnaan ng disyertong gabi sa Kuwait, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa mga residente. Kumukulog ang langit at bumubuhos ang malakas na ulan, isang bagay na halos hindi nakikita sa bansang iyon. Pero sa maliit na silid sa likod ng kusina, natagpo ang halos hindi na makagalaw si Lira Mendoza, 23 anyos, domestic worker mula sa Pilipinas. Payat na payat, may mga sugat, pasa, at galos sa halos buong katawan ayon sa mga kapitbahay. Ilang buwan na raw nilang naririnig ang iyakan at sigawan mula sa bahay na iyon, pero walang makalapit. Takot sa pangingialam,
sa personal na buhay ng mag-asawang amo ni Lira. Kinagabihan, ayon sa investigasyon, pumasok si Salma Al-Harif sa silid kung saan nakakulong si Lira. May hawak itong sinturon na may mabigat na bakal sa dulo. "Stand up!" galit na utos ng babae. Sa pahayag ng mga kapitbahay na nakarinig, nagmamakaawa pa raw si Lira na tigilan na siya. Pero sa halip na awa, mas matinding galit at pananakit ang umulan sa kanya. Sunod-sunod na hampas, mura, at sigaw ang narinig mula sa loob ng bahay. Naroon din si Rashid Al-Harif, asawa ni Salma. Pero sa halip na pigilan ang ginagawa ng babae, nanatili lang itong tahimik, pinapanood ang nangyayari. Sa pahayag ng mga awtoridad, malinaw na nakita sa investigasyon na alam ni Rashid ang lahat pero hindi man lang tumawag ng tulong o pinigilan ng asawa. Matapos ang paulit-ulit na pananakit gamit ang sinturon, nagtamo si Lira ng malalalim na sugat at pasa. Hindi pa nakontento si Salma. Binuhusan pa umano ng kumukulong tubig ang sahig kung nasaan si Lira. Ang mga kapitbahay, bagamat nakakarinig ng iyakan at sigawan, wala pa ring lumapit para sumaklolo. Lumipas ang halos 30 minuto ng tuloy-tuloy na pananakit. Hanggang sa humina na ang iyak ng biktima at tuluyan ng nanahimik. Ayon sa ulat, bumagsak na lang si Lira sa malamig na sahig, halos hindi na gumagalaw. Dito na nag-utos si Salma sa asawa. "Rashid, call the ambulance." Dumating ang ambulansya matapos ang ilang minuto. Dinala si Lira sa Al-Sabah Hospital. Base sa ulat ng mga doktor, nagtamo siya ng matinding pinsala sa ulo, dibdib at likod. Halos hindi na siya makilala dahil sa dami ng pasa at sugat sa katawan. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga doktor, pero makalipas ang ilang oras, idineklara siyang dead on arrival. Sa preliminary report ng ospital, nakasaad na ang katawan ng biktima ay may mga lumang peklat at pasa. Patunay na matagal na siyang minamaltrato bago pa ang gabing iyon. Ang ulan na bumuhos sa labas ay tila sumabay sa pagluluksa ng langit para sa isang batang probinsyana na nangarap lang ng mas magandang buhay, pero natapos sa malagim na kamatayan sa kamay ng kanyang mga amo. Sa puntong ito, nagsimula ng mag-usap ang mga awtoridad. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, agad silang nakatanggap ng impormasyon hinggil sa kaso at tiniyak na magsasampa ng kaukulang kaso laban sa mag-asawang Al-Harif. Matapos ideklara ng Al-Sabah Hospital ang pagkamatay ni Lira Mendoza, agad na kumalat ang balita sa komunidad ng mga Pilipino sa Kuwait. Sa loob lamang ng ilang oras, nakarating ang ulat sa Philippine Embassy. Agad na ipinatawag ni Ambasador Renato Villoria ang kanyang mga tauhan at kinumpirma ang detalye mula sa mga awtoridad ng Kuwait. Sa isang pahayag kinabukasan, tiniyak ni Villoria na hihilingin ng embahada ang masusing investigasyon sa pagkamatay ng 23 taong gulang na domestic worker. Hindi ito palalampasin ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang kaso ni Lira ay magiging prioridad, pahayag ng ambasador. Agad na nakipag-ugnayan ang embahada sa Department of Foreign Affairs sa Maynila. Mismong si Secretary Elias Montelibano ang naglabas ng opisyal na direktiba. Buo ang suporta ng pamahalaan upang masampahan ng kaso ang mag-asawang Salma at Rashid Al-Harif. Ayon kay Montelibano, malinaw na paglabag sa karapatang pantao ang sinapit ni Lira at dapat umanong maipakita ng Pilipinas sa buong mundo na hindi nila pababayaan ang mga kababayan sa abroad. Sa South Cotabato, sa tahanan ng pamilya Mendoza, bumuhos ang emosyon nang dumating ang balita. Si Ernesto Mendoza, tiyuhin ng biktima, ay halos mawalan ng lakas nang marinig ang ulat mula sa embahada. Hindi lang basta pinatay si Lira, pinahirapan siya. Parang hayop kung tratuhin iyon ang galit na pahayag ni Ernesto sa lokal na radyo. Nanawagan siya ng hustisya at hiniling sa gobyerno na tiyakin na mananagot ang mga pumatay sa kanyang pamangkin. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakipagpulong si Attorney Karima Al-Farouq, isang kilalang human rights lawyer sa Kuwait, sa mga opisyal ng embahada. Pumayag siyang maging pangunahing abogado para sa kaso ni Lira. Ayon kay Al-Farouq, malinaw ang ebidensya laban sa mag-asawa. May medical report,
May testimonya ng kapitbahay at may police record ng mga naunang reklamo. Sapat na ito para makasuhan sila ng murder, subalit lumitaw din ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ilang opisyal ng Kuwait, dapat igalang ng Pilipinas ang proseso ng kanilang batas. May ilang sektor na pumabor sa mga Al-Harif, sinasabing family matter, umano ang nangyari at hindi dapat pakialaman ng ibang bansa. Mariing tumutol dito si Sekreto Montelibano. Sa isang televised interview, binigyang diin niya walang kultura o batas na maaaring magpalusot sa pagpatay at pang-aabuso. Ang karapatan sa buhay ay pandaigdigang prinsipyo. Hindi natin papayagan na gawing normal ang ganitong uri ng karahasan. Habang lumalala ang panawagan ng hustisya, inilatag ng embahada ang plano para sa formal na pagsasampa ng kaso laban kina Salma at Rashid Al-Harif. Kasabay nito, sinimulan na rin ang koordinasyon para sa pag-uwi ng labi ni Lira sa Pilipinas. Sa loob ng Korte Suprema ng Kuwait, mahigpit ang seguridad. Mainit ang hangin sa disyerto, pero sa loob ng gusali, tila nagyayelo ang bawat tao sa tensyon. Nakaupo si Salma Al-Harif, ang babaeng amo na tinuturing ngayon bilang pangunahing akusado sa brutal na pagpatay kay Lira Mendoza, dating kilala bilang Lira Lynn sa piling ng kanyang pamilya sa South Cotabato. Sa tabi niya, tila walang emosyon ang kanyang asawa, si Rashid Al-Harif, na nahaharap din sa kasong kriminal. Dumating ang kinatawan ng Pilipinas, si Ambassador Renato Villoria, kasama si Consul Maricel Santos at ang labor attaché na si Ramon Perez. Nakipag-ugnayan sila sa abogada ng pamilya, si Attorney Karima Al-Farouq, na matagal nang kilala sa Kuwait bilang matapang na tagapagtanggol ng mga migranteng manggagawa. Sa unang pagkakataon, ramdam ng lahat na ang laban na ito ay hindi lamang para kay Lira, kundi para sa libu-libong OFW na patuloy na nagbubuwis ng buhay sa ibang bansa. Sa loob ng korte, narinig ang mabigat na boses ng hukom habang binabasa ang hatol. Matapos ang halos isang taon ng pagdinig at presentasyon ng mga ebidensya, kasama ang autopsy report, mga testimonya ng kapitbahay, at ang mga tawag na sinubukang gawin ni Lira bago siya mamatay, dumating na ang desisyon. Si Salma Al-Harif, mariing wika ng hukom, ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong pagpatay. Siya ay hatulan ng kamatayan. Sa pamamagitan ng bitay, nag-eko sa loob ng silid ang hatol na iyon. May mga huminga ng malalim, may mga tahimik na napapikit, at ang ilan ay napahagulgol. Sa kabilang panig ng mundo, sa South Cotabato, mabilis na nakarating ang balita sa pamilya ni Lira. Si Ernesto Mendoza, tiyo ng biktima, ay agad na tinawagan ng DFA upang iparating ang desisyon. Subalit bago matapos ang pagdinig, pinasa rin ang hatol para kay Rashid Al-Harif. Sa kasong accessory to the crime, patuloy ng hukom, si Rashid Al-Harif ay hinatulang makulong ng 4 na taon lamang. May mga Pilipinong sumubaybay sa korte na hindi napigilan ang kanilang reaksyon. 4 na taon lang, kasabwat siya, bulong ng isa. Ramdam ng lahat ang paghahalo ng tuwa at panghihinayang. Oo, may hustisya, pero para sa pamilya, tila kulang pa rin. Samantala, si Attorney Karima Al-Farouq ay nagpahayag na magsasampa pa sila ng apela para kay Rashid. Naniniwala kami na dapat mas mabigat ang parusa, anya sa panayam. May sapat na ebidensya na siya'y may alam at sangkot sa krimen. Sa huli, naiwan sa alaala ng lahat ang mukha ni Lira, isang dalagang puno ng pangarap na lugmok sa kamay ng kalupitan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, natutong magsalita ang buong bansa para sa katarungan.